Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Are you all right? May I get you some water, please? Hindi na. Gusto ko malaman. Nasaan ang bata? Buhay pa siya? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Tito Victorino. Myla. Oh, Miss Mila. Miss Mila. Siya si Myla Pargasa. Ang iyong anak. Ano sabi mo? Anak, Myla. Anak. Ina? Myla, anak. Nandito na ako. Nandito na ako, anak. Huwag niyo akong tatawaging anak. Kagabi lang, pinain mo ko kay Gardo. Tapos kung paano mo kami paikutin at paglaruan. Ganun ba ang isang ina? Ha? Wala akong isang inang katulad mo. Get you some water. Ricardo, Miss Mila, pwede ba kayo makausap? pwede bang ipagpabukas mo na yung Gardo? Dahil si Mila ang... Hindi, Tito Victorino. Hindi nyo kilala tong babaeng to. Hindi nyo alam kaya niyang gawin. Si Mila Sige lang. Iwanan niyo na kami. Inaantay ninyo yung desisyon ko, hindi ba? Kasi ito, yan ang titulo ng lahat ng ari-arian ko. Kunin nyo na lahat. Pero hindi ko kaya mabuhay nang wala si Myla. Handa na akong pakawalan na lahat ng nakaraan ko para sa kanya. Hindi ako takot mabuhay sa hirap. Doon ako galing eh. Sana maging masaya kayo. Pinakita nyo na napakagaling yung magpaikot ng tao. Pinakita nyo rin na wala kayong kapasidad magpakatao. Mabuti naman at nagkaayos na kayo ni Gardo. Sa nga pala, matanong ko lang, ano ba ang pakiramdam na ikaw ang nakatira dito sa pinakamalaking bahay sa San Rafael? Wala namang pinagkaiba. Sabi nga, aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira na may kwago. Buti na lang walang kwagong nakatira dito. Bahay lang to, pero ang importante, nagiging tahanan na siya. Pareho lang pala kayo ng mga manggagawa. Masayang-masaya sila na may lupa sila. Pero hindi sila makukontento hanggat hindi nananagot sa batas si Doña Trini. Naiintindihan ko sila. Marami naman sa kanila nilinlang at inagawan ng lupa. Kailangan pa rin managot siya sa batas. Kaya lang nasan si Doña Trini. Hanggang ngayon, di pa siya nahahanap. Pero kung sakaling may mabalitaan ka, Damian, sabihan mo lang ako. Kaya, Mang Miguel, pag-uusapan namin to ng anak ko. Anong ginawa ko? Anong nagawa ko? Kahit sinira ako ng buhay ng anak ko! Para saan? Para saan?
nagawa ko? Ano nagawa ko? Tama na, Camila. Myla, ba't kuminom? Ano ba yung ginagawa mo? Myla, ano ba nangyari? Pwede ba bitawan mo muna? Bitawan mo! Myla, tama na. Ano ba yung nangyari kasi? Myla, tama na. Bakit? Bakit? Tama na. Masama? Ha? Alam mo, wala na nagawa lahat ng tama sa akin para akong aso na kinakaladkad kung saan-saan. Nang hindi ko alam, kinakaladkad ako ng pagkakataon na kung saan-saan. Alam mo ka na, pagod na ako. Pagod na ako, kaya pwede ba hayaan mo muna ako? Myla, sabihin mo muna sa akin, ano ba kasi nangyari? Ha? Ano nangyari? Si Mila. Si Mila. Siya ang nanay ko. Si Myla, paano nangyari yan? Sino makakapagsabi kung paano? Wala ka, ano? Ito yung hinain na sa akin at ito yung kailangan kong tanggapin. Alam mo, nung pinagmamalupitan ako ni Mama, sabi ko, hindi gagawin to ng sarili ko, nanay. Mabait siya. Aalagaan niya ako. Hindi niya ako ayaang masaktan. Pero ngayon, Galo. Ngayon nakita ko kung sino yung tunay kong ina. Ang sakit. Ang sakit ng puso. Ang Ilang taon tayo naghanap, nagplano para makaganti. Para maibalik ko ang lahat sa anak ko. Sa huli, siya mismo ang munti ko nang ipinagkanulong. Malayo na tayo sa kilusan, Simon. Nagbago na ang mundo. Ang pagkakamali natin, hindi tayo sumabay dito. Tigil na natin. Myla. Oh, Jaden, bakit ka umiiyak? Kasi pinasyal ko dun sa bahay pangarap. Tapos sinasar siya nung ibang bata na ampon daw siya. Kaya yan, iyak na iyak. Pwede mo, patahanin mo naman, oh. Sige. Jaden, lalabas muna ako, ha? Myla, ikaw na bahala. Sige. Dito lang ako. Jaden, ano bang sinabi nila sa'yo? Kahit daw maganda na po yung bahay ko at may tatay po ako, ampun pa rin daw po ako. Sampid. Sabi daw nila, kung hindi daw ako sampid, kailangan daw hindi ako iniwan ng mahal mga magulang ko. Sabi daw nila, masasamang tao sila. Jaden, diba sinabi ko na sa'yo na huwag ka makikinig sa kanila? Oo naman, Mama Myla. Hindi pa talaga.
Ano bang sinabi mo sa kanila? Sabi ko po yung lagi niyo pong sinasabi sa akin na umintindi. Kasi di ba, sabi mo lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao may rason. Sigurado po kung mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Siguro may nagawa silang pagkakamali. Eh kung ganun, bakit ka umiiyak? Dahil kung nasan man sila, mama at papa ko, nasasaktan ako para sa kanila. Naawa din po ako sa mga kalaro ko. Hindi marunong umintindi. Natulad natin, Mama Myla. Hindi po ba kawawa sila? Oo, Jaylin. Kawawa nga sila. Tama na, tama na. Ito, tama na. Alam kong galit ka, Myla. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero, sana kahit ngayon lang, pakinggan mo ako. Marami kong ginawa na pagkakamali sa buhay ko nung bata pa ako. Maski ngayon, may mga pagkakamali pa rin ako. Pero, isa sa pinakamalaking mali ko ay ang iwan ka. Isang bubog ito na nakabaon sa puso ko. Tuwing naaalala ko ang pag-iwan ko sa'yo. Hinikip ang dibdib ko. Araw-araw akong binabangungot. Yan ang pinakamalaking mali. Pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko. Nawala si Javier. Nawala ang ama mo. Nawala ka. Para akong pinatay noon. Iniwan ng Diyos. Myla, sinubukong kong hanapin kayo para hindi ko na kayo matagpuan. Patawarin mo ko. Ulit-ulit kong iniisip at tinatanong sa sarili ko. Dapat ba akong mahalin ng sarili kong ina? Kung bakit niya ako iniwan? Inabanto na. Sa sarili kong paraan. Naligaw ako. Nawala. Nandito na ako. Kaharap kita. Parang panaginip. Parang panaginip. Tawarin mo ko, anak. Masakit man sa akin. Pero kayo nagturo sa akin. Huwag ako magtanim ng galit sa sarili ko. Dahil yun ang sisira sa buong pagkatao. Pero hindi ko paramdam sa puso ko. Pero alam ko ang tamang gawin. Napatawarin kayo. Pinapatawad ko na kayo, Mama.
Myla, ang daming pagkain ha. Kain ka lang ha. Jaden, kuha ka. Anak, masaya akong makita na naging maayos ang buhay mo. Mama, utang ko ang lahat kay Papa. Hindi minsan, hindi niya pinaramdam sa akin na hindi ako tunay niyang anak. Ang mama mo, pinunan ba niya ang lahat ng pagkukulang ko sa'yo? Sa mga sandaling panahong ito, kaya nandito kayo. Ngayon ko lang naramdaman, kakaroon ng isang tunay na ina. Sabi ni Mama, mahal niya ako sa kanyang paraan. Pero laging may pagtitipid. May alinlangan. At parang labag sa puso niya. Mama, ngayon nandito kayo. Hindi ko alam kung talagang minahal niya ako. Bilang isang tunay na anak. Pinaghiwalay pa niya kami ni Cardo. Pinagtangkaan niya pa si Cardo. At ginamit niya ako sa kagustuhan niya. Handa niya akong ipagpalit. Handa niya akong ipagpalit para sa makakabuti lang para sa kanya. Hindi. Siya naging tunay na ina sa akin. Gardo? Miss Mila, Ito ang dokumento, lahat ng dokumento na nagsasabing ikaw ang tagapagmana ng lahat ng lupain ng mga regalado. bakit niyo po ito ginagawa? Hindi naman importante sa akin ang mga yan. Consider it as my early wedding gift para sa magiging manugang ko. At hindi lang yan. Bukod pa dyan, meron pa akong isang regalo sa'yo. Dahil sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo, Gardo. Hawak ko si Trining Braganza. Nasa kamay mo ang buhay niya. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nagkita na kayo? Ang ganda, no? Ako nagpalaki doon. Ako nag-aruga doon. Pinag-aral ko yon. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. May kontak ka sa kanya? Samahan mo naman ako. Nami-miss ka na yung anak ko eh. Gusto ko makita. Gusto ko makita si Myla. Samahan mo ko sa kanya. Bilang ganti. Sa pagpapalaki ko sa kanya, balikan mo naman ako. Huwag mo akong lokohin, Tonya Trini. Binigay mo sa kanyang damit, pagkain, bahay, pero yun lang. Wala tayong pinagkaiba. Hindi ka naging ina sa kanya. Kwento naman ang mukha mo eh. Magpapakita ka sa akin, sasampalin mo ako, wala kang utang na loob. Inalagaan ko anak mo, pinalaki, ako lahat. Ikaw, asan ka? Konting pabor lang na makita si Myla ay ibigay nito. Bakit sino ka ba?
Kailangan suklayan natin yung ginawang kabaitan ni Gardo. May magandang pasasalamat maaari natin gawin. Tama, pero paano sa training? Kailangan pagbayaran ng kasakim yung ginawa sa atin. Kahit ako hindi ko makalimutan ng muntik na tayong palayasin ng Doña Training na yan sa sarili natin lupa. Ang dapat sa Doña Training na yan, nililibing ng buhay sa lupang kinakampang niya. Mahuhuli kayo sa Doña Training na yan. Isa-isa yung bunutin ngipin yan para matapos na yung pagsahon niya ng ngipin. Sandali mga kasama, magpakahinahon kayo. Hayaan natin ang kapalaran ni Doña Training sa kamay ng mga otoridad. Oo nga. Tama si attorney. At saka nagkausap na kami ni Gardo, hindi ba? Kakausapin niya si Teo at sinisiguro nilang mananagot sa batas si Doña Training. Bakit tayo magtitiwala kay Teo? Hindi ba't makapatay din niya ng tao? Tsaka bakit nakakalaya siya? Dapat pinagbabayaran niya yung mga kasalanang ginawa niya. Parehas din niya ng tuso niyang ina. Iisahan lang din tayo niyan. Ano ba naman, hindi mo tinitignan ang nilalakaran mo, ah? Ah! Ba? Ha? Ano? Pumagaling ka namin sa ospital. Okay na po. Ha? Okay na po. Sigurado ka, ha? Oh. Dali. Alam mo masakit sa'yo? Sige. Asa na siya? Sabihin! Bakit mo pinabayaan? Hindi ko naman nakita eh. Huli mo! Inday! Ay! Ma'am Leonia, ano ginagawa niyo dito? Inday, papasukin mo naman ako. Naku, hindi pwede. Iniling po sa akin ni Sir Gardo na huwag kayong papasukin dito sa loob ng bilya. Sige na, Day. Gusto ko makita yung anak ko. Saka mahigpit na po sa loob. Di ba may anak ka rin naman? So alam mo yung nararamdaman ko. Papasukin mo na ako, please. Gusto ko makita si Amanda. Hanapin niyo ang babaeng yon. Kailangan ko siya makuha. Ano pang hinihintay mo? Dali! Hindi ba't ikaw ang nagsabi na tigilan na natin ang laban na to? Na iba na ang takbo ng mundo at hindi tayo makasabay dito? Bakit mo pa ginagawa ito? Para sa anak ko. Nagiging ina lang ako. Tama ka, Camila. Pinagtatanggol lang ng ina ang kanyang anak. Pero ibang pagtatanggol sa paghihiganti. Sa tingin mo, kapag ka nalaman ng anak mo na pinapatay mo ang kanyang kinikilalang ina, matutuwa ba siya? Camila, kung nasan man si Javier ngayon, sigurado akong hindi siya matutuwa kapag nalaman niya kung anong totoo, kung sino ka. Tayo! Tingnan mo nga yung sarili mo. Kahit si Javier, hindi niya gagawin to para sa anak niya. Camila, nilalamon ka na ng galit mo. Ang dating kinakalaban natin ngayon, lahat nasa katauhan mo na. Tama ka. Tigilan na natin ang laban na to. Dahil ang laban na to para kay Gardo, hindi sa'yo. Oh, dito lang po kayo, ha? Huwag po kayong aalis. Ako na lang po magdadala sa inyo para kay Amanda. Basta dito lang kayo. Malalagot ako kay Sir Gardo. Salamat, Inday, ha? Malaman kung may balita kayo tungkol kay Leon Braganza. Nakatakas siya. At sa pagtakas niya, may pinatay pa siya sa presinto namin. Si Leona tumakas ng kulungan. Kaya puspusan yung paghahanap sa kanya ng polis eh. Kapag hindi siya sumuko, mas delikado yung lagay niya. Isang tao lang ang maaaring makatulong sa atin. Kay Gardo? Leona!